Ako po si Mau Asierto ng Taxman Game Farm. Welcome back mga kayami! Welcome back to my YouTube channel! Muli po tayo nagbabalik mga kayami para po sa panibagong content. Andito po tayo ngayon sa Taxman Game Farm na matatagpuan po dito sa North Sagaray, Bulacan. So this is the third time. Not only one, not only twice, but this is the third time po na magbi-visit po tayo dito sa Taxman Game Farm. Of course, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po nating kasama ang Team Pausbong! Kasama po natin dito si Yams TV. Siya na yung nag-introduce. Of course, si iVlog mo to or si Kuya Bok. Yon, happy birthday Yams. Geng, Geng, geng. Kasama rin po natin ang aking kuya na si Win Castro. Birthday nga niya Yams. Kasama rin po natin si Kuya Rancy Vlogs and of course ang ating kuya na si Kuya Kigi. Ayan, so bago natin i-start yung ating vlog mga kayami, Happy Mother's Day po sa ating mga ulirang ina. So ganun pa rin mga kayami, you know the drill naman po. Hindi po mawawala ang interview with the farm owner, si Sir Mau Asierto. And of course, ibibigay po natin ang hilig ng ating mga viewers ang pagpapakita po ng mga manok. So kung kayo po ay bago po sa ating channel at hindi pa po nakaka-subscribe, baka naman pa-click na lang po ng subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. Huwag na po nating patagalin pa. Let's go! Ako po si Mau Asierto ng Taxman Game Farm. Wag talaga mahihiya mag-umpisa ng maliit. Start small para kasi sabi ko nga kanina, along the way maraming challenges eh. May failures along the way, no? And it's just a part of success. Okay, mas maliit lang muna yung exposure mo, mas maliit mo inumpisahan, madapa ka ng konti, mas madaling babangon. Kailangan may proseso, may journey eh. So you should enjoy the progress, no? Take it easy. Just enjoy the process and the progress. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no, now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong. Farm mo, kwento mo. Siyempre, nandito tayo ngayon sa may Barangay Tigbe. Barangay Tigbe, no? Yeah, for today's vlog, hindi na to bago sa atin mga kapatid. You know why? Kasi galing na tayo dito last year sa farm ni Sir Mau Asierto. Ayan, di ba? Bonggay shoot, di ba? Siyempre, bago tayo mag-start, pakilala muna natin yung mga ibang tropa. Simulan na natin siyempre ang inyong lingkod, Win Castro TV, at pangatlong channel, Manong Win, Team Pausbong. At siyempre, ang katabi ko naman ang aking utol. At ako naman po ang inyong lingkod, Yams TV. Pakisupport na rin po yung ating bagong channel, Yams TV. At syempre, Rancy Vlog po sa FB page at sa YouTube channel natin, Rancy Vlog 2.0. Yes, I'm your boy Kigi. Ang Facebook account is Kigi. Dalawang Facebook account natin, Kigi Alliance at Kigi Prospero, at ang ating YouTube channel na Kigi TV. Like and subscribe, and syempre pa-share na rin. At syempre si Kuya Bok, iVlog Boto sa Facebook natin, Daphne Dokila. At syempre yung pangatlong channel natin, Kuya Bok 2.0. Magpapangapat pa tayo soon.
Ang dami. Ang matinding kasama natin ngayon, ang co-host natin ngayon ay wala iba kundi si... Share to po ng Taxman Game Farm. Ayun, Sir Mau, bati ka po sa mga followers natin. Magandang araw po sa lahat ng mga followers and subscribers and viewers po. Welcome po kayo dito. At syempre, bago natin umpisahan to, alam niyo na, sobrang gasgas na to. Pero kailangan pa rin natin to yung ginawa natin yung unang video natin pare, last year pa. So for sure, maraming hindi nakapanood. I-refresh lang ulit natin. I-refresh natin. Balik natin yung nakaraan paring Daphne. May influence din sa mga elders, sa mga kamag-anak. Nagustuhan ko na rin mag-decide na ako, mag-breed na ako ng sarili kong manok. And mag-open ng farm. So, yun. Awa ng Diyos, okay naman. At syempre yan, Sir Mau, paano ba nag-umpisa si Taxman? Nung bata pa lang kasi ako, may awareness na ako sa manok. Pag-utusan ng lolo, mag-alaga ng ganyan, mga manok before. May ilang piraso. And then, yung mga bandang pa-college, nakapasok na rin ako sa... Medyo na-enjoy ko rin yung environment, yung manok itself. Pero short while lang until such time na magkaroon ako ng chance makapag-breed, makapag-upisa ng makapag-seryoso dito sa manok. So, ginawa ko rin kagad. Nag-farm na rin kagad kami. And then, we go commercial. Ayan. So, then the rest is history. So, ganun lang naman siya nag-start. Ano yan, nung nag-umpisa ka pa lang, syempre yung iba, backyard pa pinanggalingan. Ganun pa rin po ba dati, Sir Mau? Sa likod na may lang akong minsan dati, pag bibili kami ng mga dalawang pirasong manok, alagaan niya. Kailan siya nag-umpisa yung napunta ka na rito sa malaking farm na kagad? So, I went into breeding, no? Sinubukan kong pasukin yung pagbibreed. Unti-unti, pero hindi naman ganun kadali kagad yun. So, marami ring mga challenges along the way. So, siguro nag-start ako ng serious na breeding mga 2015. So, magka 10 years na rin ngayon. Sa maliit muna, makilalipat na rin ako ng lugar eh. So, every time may chance, in-expand ko lang yung population tsaka yung area ko. Ganoon lang naman siya. Kasabay na rin ito, na-expose na rin ako dun sa outside world. So, dumadami kaibigan natin. Pabilang kami sa mga grupo ng mga kilala at magagaling na mga breeders. Naging endorser na rin tayo ni brand, ni BMEG, no? Yun, parang nag-ayon-ayon lang lahat eh. Nagsabay-sabay lang lahat ng progress. So, along the way. Yun. Just lang ako pare kasi alam ko sa mga kaibigan natin na nakapunta dito at mga bagong kilala pa lang si Boss Mau. Bakit Taxman pare yung pangalan ng Hindi, sasabi ko na rin before nga, other than this, if it's a livelihood, hanap buhay itong farm. Isa sa may nahanap buhay ko kasi is I'm a tax accountant. So, we have an accounting firm dyan sa Quezon City which deals mostly yung practice namin na sa taxation. So, yun, tax services sa mga kliyente, sa mga negosyante. Then, integrate ko na lang siya nung tayo ko ng farm, inisip ko ng pangalan. Yun na may ginagawa ko. May nagsuggest sa akin yun, Taxman, ganyan. Sinubukan muna namin noong una, entry sa mga maliliit na events, medyo nagsuswerte. Ginawa na rin namin pangalan eventually ng farm. So, yun siya. Akala ko nung una, pero na rin natin to, hindi lang nakakalang sa mga viewers natin. Siyempre, isipin pag Taxman, may sa singer, yung banda ba yan? Yung Beatles? Beatles. Kanta ng Beatles din yan, yung Taxman. So, si Taxman Game Farm, sir, is kabilang po sa Team Escolin. Yeah. So, ang mga linyado niyo po are all Escolin lines. Escolin lines, mostly. Gwapot magaling, kung tawagin nila. Gwapot magaling. Yan. Of course, malaking credit natin sa grupo, especially sa magkapatid Marlon and Martin Escolin. Saka sa partner ko kay Bert Silly, which siya yung nagdala sa akin sa grupo. So, simula nga nun, lagi kong sinasabi, simula nung nabitbit ko yung mga bloodlines na meron sila, plus yung sistema, lahat ng tulong kasi bibigay sa iyo eh. As long as you're willing and diba, at available naman sa kanila. Hindi naman sa amin, hindi madamot eh. So simula nung naging yan, nabilong ako sa Team Escolin, medyo gumanda yung progress ng aking yung ginagawa natin sa farm. Nakatulong. Oo. Tsaka yung manok,
na yung bloodline nila, yun din talaga yung gusto kong manok, sa totoo lang. Even, wala noon pa. Pangarap niyo rin po pala. Oo, yun din talaga yung mga gusto kong, type ko na mga, Mas malaking big bonus na lang yun na napabilang ka sa kanila bukod doon sa Oo. Saka, enjoy din namin yung friendship, yung grupo. Maganda rin naman yung samahan namin. Tulong-tulong lang, ganyan. Pagdating sa mga breeding naman, nag-share din kayo kung paano. Once in a while, bibisita kami sa farm ng isa. Halimbawa, duluwas kami na bibiyay kami rojas, sundo kami lahat buong grupo. Tingnan namin kung anong meron, anong bago, na bloodline, sistema, etc. So, we learn from it. Tapos pag nakita-kita kami, lagi kaming kwentuhan, nagko-compare notes kami, ganyan. Magbe-brainstorming, yes. Ano bang, kasi hindi, sabi ko kasi may mga challenges, kahit naman dito na kami. Once in a while, talaga may problema pa rin eh. So, minsan, doon na namin ginasangguni sa grupo. Tatanong, ano nangyari sa'yo? Bakit? Ano kaya nangyari sa akin? Ba't naging ganito? Ganyan. Yun ang maganda rin kasi sir, kung may grupo ka Yes, dapat. Kumbaga, kasi kung may grupo ka, pag nagkaroon ng problema, may malalapitan ka, which is minsan, hindi pa nararamdaman ng ibang grupo. Pero yung isang ka-grupo mo, nararamdaman na. Napiprevent. So, pwede mo na siyang i-prevent kung in the future. Yes, tama. So since sir, grupo po kayo ng Team Escolin, naisip niyo po ba sir na mag-angkat or kumuha po ng mga imported lines? Honestly, ako personally sa ngayon, mukhang satisfied pa ako sa kung ano yung meron yung grupo eh. Siguro sila, Sir Mart, alam ko lately o last time na nagpaparating, siguro na, may kanya-kanya naman kasi kaming purpose, may kanya-kanya kaming goals. Sa ngayon ako, okay pa naman ako sa dito. So nag-share din po kayo ng mga lines. So yes, if ever na may mag-aangkat imported po ng manok, pwede rin pong i-share sa Team Escolin. What do you mean? I mean, di ba, ang gamit niyo po is Escolin. So, if ever na meron po sa grupo ninyo na kukuha po ng imported lines. Tapos i-infuse namin dun sa amin. Walang problema. Open naman kami. Ito lang yung maganda ron. Bawa, kumuha si Bert, halimbawa na imported. Tatry niya muna. I-breed niya. Tingnan niya kung okay, resulta. So pag okay na, tsaka niya na-offer sa group. Pero try niyo itong ganito, ganyan. Maganda sa ganito yan. So medyo yung research and development, R&D, tsaka yung trial and error, nami-minimize mo na. So medyo, kumbaga tried and tested na yung bibigay sa'yo. So huwag mo ilagay sa ganitong bloodline yan, dito lang dapat. Mga ganun. So, yun, ganun lang naman, ganun tumatakbo yung grupo namin. And guys, kung hindi nyo na itatanong, kasi before, nakita ko na si Sir Mau, hindi ko lang siya ma-approach kasi nahiya ako sa kanya. Yung Sir Mau, yung bulik mo dito, Sir Mau, ano bang, nito, composition nito? Galing din sa mga Escolin yan kay Sir Martin. Minsan may breed kami na Martin Marlon. Ganon. So, nagpapapuro ako niyan. Tapos yung mga anak, sinalagay ko sa kung saan-saan. Sa Sweater Boston, Sweater Gilmore. Tapos yung lately nga, nakagawa kami muff. Yung may balbas na ginawa namin sa bulik. Ano ba mapapayo pala, Sir Mau, sa mga ganong katulad namin na paborito? Lagi, madalas ako maging biktima niyan. Lahat ng minamanok mo, lahat ng minamagaling mo, 90%. Sa matter of, may message dun sa atin, lesson, parang, kasi ang dami manok eh. You treat them individually, but you treat them equal in love. Yung pagiging paborito mo sa kanila, paghilig mo sa kanila, o yung pagmamahal mo sa kanila, dapat equal siguro. Pinagsasalita yung manok. Baka... Sabi nung sa isang manok, kita mo, paborito ka. Hindi nila alam mo, ikaw ang walang dating. Ikaw mauna. Sir Mau, paano ba napapalabas yung saan ba kinocross yung yung map? Paano ba napapalabas yun? Nilagay lang namin sa bulik yun eh. Ganun lang ginawa namin. Kasi gumawa rin kami ng parang dalawang family, tapos pinag-cross towards each other namin sila. Yun. Pero dapat sa babae, mas malakas ang chance na lumabas yung bulik yung anak na, na balbas. Yung anak na lalaki kung inahin niya may balbas. Or both, mas maganda kung pwede. Halimbawa sa 10 pirasong itlog, ilan yung talagang lumalabas na ganyan, na map talaga? O pag babae, pag nanay ang siguro mga 60 to 70%. Oo. Hindi pinapakita mo, boss mo, na parang si Santa Claus. Yung bulik. Nakakatuwa kasi iba sila, pero yun din. Saka napansin ko, boss mo, marami ka diyang ngayon, Boston Black. Kasi niya kasi nga may demand talaga. Galing din Escolin yan? Of course, Boston and Black ni Sir Martin, pinagano lang natin. Kasi dami ring bumibili previously din. Bale, dahil pasok mo yan, parang Ricky. Ano ba mga linyada ng Team Escolin?
O, sa inyo na. Yung akin na, I can't speak for everybody. No? Sa inyo na lang, sir. Sa inyo. Dito, ang dala ko dito sa mga Pure Force sweater, Boston, Gilmore's, and mga pure na Joe Sanino White, of course, Bulik, and Gray, gold. Yan. Gold tayo kanina. Tapos usually, mga crosses lang namin. Sweater, ilagay namin sa Boston. Sweater, ilagay namin sa Gilmore. Boston, ilagay namin sa Gilmore. Then sila, yung two-way na yun. Yung sweater Boston, kakross namin sa mga off-colors, na gold, na bulik, na puti. Ganun lang ang kasimple breeding namin dito. Yung Sanino White mo, bago lang ito. Dati na yan. Dati na ba yan? Kung may kwento yan eh, kasi galing na niya kay Will Jim at kay Sir Martin. Oo, ngayon, for a while, past mga 2 years siguro, medyo nawala kasi inahin yung mga puti eh. Nung nagba-battery type pa ako na breeding, nandun sila lahat. Nagkaroon ako ng incident dito, merong parang tumira dyan o umatak na musang. Oo, sa gabi yun, syempre, ito naka-battery, nakakulong lahat ng inahin, sama-sama. Sa gabi, nakita yung kulay puti. Kasi kitang-kita. Oo, yung iba medyo dark din sila, hindi sila makita. Yun ang unang inatake. So, in short, naubos yung mga inahin ko, kaya medyo nawala for a while. So, ngayon ko lang ulit, nakakuha ulit ako ng mga bagong materials kila Willie, kila Sir Martin. Pinadami ko na naman yung mga puti ngayon. Ibig sabihin na, boss mo, maraming predator pala dito? Tulad niya na nahuli dyan. Oo, yan. Yung tawag dyan, bayawak. Sa mga sisiw naman yan. Sa mga sisiw. Oo, kaya kailangan... Predator yan. Kaya kailangan yung sisiw, yung range, yung barn. Lalo na pag mas maliliit pa sila, may bantay. Advice ko lagi sa mga instruction ko sa mga boys. O kung matutulog kayo sa tanghali, tabihan nyo. Sabi niya may folding bed sila, dyan sila natutulog. So isa yan sa Even mga sa gabi. nagiging struggle nyo minsan ng farming dito dahil maraming wild dito sa lugar nyo. O, hindi may iwasan eh. Kailangan mo rin nilagay sa medyo may pagka-wild din ang dating. Parang close to their natural habitat. Kumbaga, yung habitat niya, dito, sama-sama mga... Ayun, depends sa kanila lang talaga. Ayun, nabanggit ko pala sir Maui kanina yung yung battery type. Ano ba yung mas madali ba yung battery type o yung madali in terms of identifying the bloodline. Yung kasi itlog mismo sa tapat ng inahinaanos, madali mo i-mark. Tapos yung pag-manage ng pagpapaupo, mas masigurado ka na sila talaga. Pero pag marami, mahirap na rin eh. Yan palang purpose niya. Pero ang pinaka disadvantage kasi niyan, bugbog talaga inahin. Parang max of 2 seasons mo lang magamit. Paano kung precious materials mo yun? So ngayon, unti-unti na kami umaalis dun sa battery. Next year, ewan ko baka hindi na namin gamitin. Magpe-pen na kami. The traditional flock painting. Kaya kailangan isang pen, magkakapatid yung inahin. Para yung madaling isang marking na lang yun. Consider lahat ng anak yun, magkakapatid na lahat. Kasi isa lang naman yung broodcock na sasampa sa kanila. Mas madali na ngayon. Kumbaga para sa'yo, mas madali na para sa'yo yung pen na lang. Hindi siya madali eh. Kasi lalabas-labas mo rin yung makukolekta yung may itlog. Pabantayin mo rin eh. Kasi may ibang inahin nangangain ng itlog eh. Pero ang doon, kaya mo gagawin yung pen, mas napoprolong mo yung health ng ng inahin, ng mga materyales. Hindi sila masyadong ganun ka-stress. Mas mahabang panahon sila mangingitlog in a season, and mas mahaba mo rin silang, maraming seasons mo rin sila pwedeng magamit. As long as they are productive. Yung nangangain ng itlog, di ba yung katulad kay Sir Bert, may nilalagay siya para... Ako, golf ball. Kasi, para madala siya, gano'n siya ng gano'n. Hindi niya na... Para hindi masanay pag nakita niya na may... Madidismaya na siya eh. Matigas. Kala niya matigas. Parang later, bibitawan niya nakakatuka yung golf ball. Na napagkakamalan niya itlog. Sa inyo, meron din niya sa inyo, sir? Meron. Yung nanunukan, nilalagay namin ng golf balls. So, mas effective yung golf kasi yung binili ko na plastic sa Shopee. Katutuklap yun. Hindi, naurong lang nila eh. Parang ginagawang laruan lang eh. Tapos pagka nangitlog ulit sila, basag na naman. Nung golf na nilagay ko, parang nadala na sila. Hindi na... Mabigat eh. Sa matigas. So, masakit siguro. Sir Mau, kasi ang karamihan ng mga followers namin, mga subscribers namin is talagang mga baguhan sila eh. Mga gusto nilang matuto sa pagtayo. Yung iba nga, syempre ako may negosyo na nagtatanong sila. Gusto nila kung paano sila mag-start at ano ang mga dapat at hindi nila dapat gawin na pwede nating i-share sa kanila. Okay. Dahil lagi ko namang sinasabi,
kailangan umpisan lang lagi lang tama. Sa tamang panahon. Kung hindi mo pa panahon yan, ibig sabihin, hindi mo pa kaya, huwag mong pilitin. So darating yun, kung talagang para sa'yo, darating yan. Tamang panahon. So tamang sistema, mga materyales, tamang management, yung tamang makasama sa, kasi hindi mo na makain gawin mag-isa to eh. Diba, kailangan mo rin ng mga farm hands, makasama dito sa pag-aalaga ng manok. So, kumuha kayo ng mga tamang tao. So, basta lahat lang maumpisahan ng tama. Tapos, wag talaga mahihiya mag-umpisa ng maliit. Start small para kasi sabi ko nga kanina, along the way, maraming challenges eh. May failures along the way, no? And it's just a part of success. Okay, mas maliit lang muna yung exposure mo, mas maliit mo inuumpisahan, madapa ka ng konti, mas madaling babangon. Oo, ganun lang. Kasi pag malaki ang kagad, tapos in-expect mo kagad yung returns, medyo mahirapan ka doon. So, kailangan may proseso, may journey eh. So, you should enjoy the progress, no? So, yun nga, umpisa ng tama, huwag maghiya, huwag mahiyang umpisahan ng maliit. Start small and think big. Ganun. Ayun, so guys, coming from Sir Mau, grabe, napakaganda na itong farm na nabisita natin ngayon dito sa Barangay Tigbe. Kasi talaga, Sir Mau, maganda talaga to nung actually nakita natin sa aerial video pa lang. Ang ganda. So yung mga followers natin dyan na, ayun nga, na gustong magsimula, sa payo ni Sir Mau na magsimula kayo, huwag kayo mahiya dahil porket galing kayo sa backyard, ilan lang yung manok nyo. Lahat naman halos di ba Sir Mau? Yes. Wala nagsimula na marami. Totoo. Lahat naman nagsimula sa umpisa. Yes. Saka ito, tandaan ninyo ha, mas magandang pag dumating kayo sa success, mas maganda yung mapagdaanan mo lahat yung paghihirap eh. Yes. Para pagdating ng panahon, yan din yung ikukwento natin sa mga gustong matuto. Correct. Oo. Tsaka mas ma-appreciate mo yung success mo later on pag nakita mo, na-realize mo kung ano ka noon. Yung transition, di ba? Yung progress, yung improvement. Mas mamomotivate ka further. Coming from humble beginnings. Humble beginnings, so wala namang may mag-umpisa ng ng ganung kagad, di ba? Kaya unang-una sa lahat, manok ito. Bago naman naging manok, itlog muna yan. Yes! Di ba? So, bago naging itlog yan, may pinanggalingan din yan. So, hindi pa kagad-kagad. Take it easy. Just enjoy the process and the progress. Kuya Wing, may tanong ako sa'yo. Ano ba nauna? Itlog o manok? Sino tanong? Pare, ang sakit ang ulo ko dyan. Pero ang paniwala ko dyan talaga, manok. Manok mo muna? Bakit? Sabi nila kasi yung manok nanggaling sa itlog. Yung itlog nang galing sa manok. Yung itlog. Basta kung sino yung mauna, yan na yun. Naniniwala ba kayo dun, Boss Mau, sa pamahiin? Depende sa lalim, no? Yung mga practicals na kaya naman i-observe, baka naman talagang may katotohanan. Gusto na namin. For example, dito sa farm, kung may bawal kami mag-ulam o kumain ng manok. Galing yun sa handlers yun. Bibigyan ko na. So, mga part talaga. Pwede naman kung wala namang mawawala. Diba? Hindi naman masama. Hindi ka nagpapahabol sa aso. Hindi naman. So, yung mga kaya lang i-observe. Kasi ibang farm na napuntahan namin, may pananiniwalaan sila na pag inabol ka ng aso, idiretso mo. Ibig sabihin may chance. Ganun? Wala. Kaya naghahanap sila ng aso na habol sa kanila eh. Baka delikado naman yan. Baka maabutang ka diba? Pero, in Fairview di ba? Noong nakaraan, back to back sila. Nag-back sila ngayon. Back to back po. Actually, apat na beses sila. Talaga? Siguro nang babato talaga ng aso yun. Habulin mo kami. Sa kung tutusin na old school na yun. Hindi, nagkataon lang talaga yun. Ako, may mga paniwala ko dyan sa mga other than kasi yung conditioning, pag-prepare ng manok, pag-alaga, lahat yan scientific Yung other, ano ba tawag dyan, mga pamahiin or mga belief, no? Mas naniniwala ko sa may mga kinalaman sa energy. For example, kung yun kasama mo sa dapat happy lang. Pag busit yung may handler mo, busit o bad trip. Halimbawa, nag-away sila ng misis niya, halimbawa lang. Malamang sa malamang, bit-bit niya yung mood niya. Ma-absorb ng manok yun. So dapat masaya, easy lang, walang di ka gigil, enjoy mo lang yung
So, yun yung mga pamahiin that relates to energy. Pag mag-i-exam na kayo, di tinatanong nyo muna yung handler mo, okay ka ba? So naman, siyempre dapat. Kamusta yung manok? O, kamusta ka? Baka may nilalagnat. O, di iba na lang magdala nung yung isang boy na lang magdala dun sa Kailangan talaga na. Oo. Kasi malamang sa malamang, yung lagnat ng handler, mahahawa yung lalagnatin din yung manok eh. Tapos matanong ulit, Sir Mau, yung iba, di ba, bukod sa kila Sir B-Boy, may mga linyado, di ba, pag nakita yung white kelso, B-Boy lang, mga ganyan. Buti kayo, Sir Mau, wala pa kayong mga tinatawag ng mga signature. signature. Marami kasi, kung ano meron kami dito, meron naman sa dami na nagpa-farm eh. Diba, taxman dito, taxman white, taxman. Siguro, yung bulik natin. Yung bulik, Parang bagay. medyo nare-relate sa atin, tsaka yung yung Boston Black natin, yan. Yung medyo, kumbaga sa carrier natin eh. Kasi bloodline. yung sa akin, Sir Mau, pagka sinabing bulik, ikaw yung talaga. Ikaw agad naisip ko pag bulik eh. Pero maraming mas magagaling na bulik ha. May tanong ako. Pinagkakaguluhan ng bulik. Hindi ko alam. Ako kasi may kilig din ako sa bulik eh. Medyo may gusto ko rin talaga yung bulik. Nung umpisa pa ako, di pa ako nagbe-breed. Bumibili ko manok. Mas hinahanap ko makulay bulik. Hiyang sa akin eh. May balbas. Wala pang balbas sa bulik. Oh. Diba kahit nung nagtsatsyanggihan pa tayo pre, halos lahat pag nakakita ng bulik, ang lakas ng bulik. Tapos sa ibang farm din talaga. Off color kasi, tsaka siguro isa sa mga factor, lalo na pag stagan, yung off color minsan hindi kilala ng mga stag kasi bata-bata pa silang manok. Nakakalamang yung off color. Yes, sa papagkamalan din ng babae. Kaya yung bulik ni Boss Mau dito na may balbas na, ibig sabihin tumanda na sa kanya dito yan. Oo. Hindi nahihitan. Nakalimutan na hitan. Kuha na siya ng balbas, matanda na. Kasi, ibulik talaga yung kulay. Tapos, in-explore nila saan sa amblada. May laman na sweater, may mga hatch. Pwede mong taguan kasi ang bulik. Parang ganun. Galing na. Pati-talisay, ganun din yung iba, tinatago. Lalo na ang gray. Matapang ang dugo ng gray sa color. Dominant. Mapababae o lalaki yung gray pag pinag-cross mo. Gray sa pula. 70 to 80% kulay gray yun. Nalabas nun. Pero Sir Mau, naniniwala kayo sa mga yung regla ng gray, regla ng talisay, regla ng... Siguro, hindi naman totally gano'n ka na minsan lang mararamdaman mo sobrang malas ng ganitong kulay sa araw na to. So, paswerte naman na ganitong kulay sa araw na to. Minsan, it shows, pag nag-manifest, sinusundan ko na yung trend, di ba? Na naman masama di ba? Speaking of gray, Sir Mau, yung mga grays mo dito, sir, galing po ba kay Sir Bertie din yung mga grays? Sa amin, pinaka-origin kay Sir Martin. Ano yan, Harold Brown yung pinaka-original. Harold Brown Gray. Ang pinaka-pure niyan. So, sa totoo lang, pag nakita mo yung Harold Brown Gray namin, medyo hindi mo magugustuhan. Medyo may pagka-old school siyang manok eh. Medyo nakayuko, tapos... Itimang pa. Green legs na malaking palong, straight comb. Tapos mabuhagag ang balahibo. Pero, may karakteristik kami nakita sa kanya tapos pag nilagay namin siya sa mga sweater Boston namin, iba na. Parang nagninik siya or something. Gumaganda. Kaya minimaintain namin yung gray namin na yan. Dating naman sir sa conditioning sir, kasi meron din kami mga napuntahan na mga farm. Meron yung nagpapakain ng pakwan, nagpapakain ng may malunggay pa Pag ganitong mainit talaga. Whatever helps dun sa nutrition nila, okay lang yun. Basta wag lang masira yung appetite tsaka yung gut nila. Kasi yun dun mag-umpisa lahat ng sakit tsaka yung hihina yung kasi pag nagagaya nga sila, minomonitor nila yung pagtunaw tsaka pagdumi. Pag nagka-problema dyan, medyo hindi tumunaw, may problema sa kabuuang health yun. Inaalis nila, in-out muna nila. So, yun lang. Whatever na mabibigay natin na makapag-increase ng health and the nutrition nila and ability, okay lang yan. Basta wag lang masira talaga yung digestion nila. Tapos, sa totoo lang kasi, sila na yan eh. Kung ano yung binibigay na gamot, tinitingnan ko lang din, nire-review ko, na-approvehan ko. Then sila na nag-implement yung conditioning team ko. Hindi ko na masyadong hinahands-on yung pinapaubaya ko na sa kanila. Kasi kailangan... At saka sa conditioning, isa sa kailangan natin yan, pakiramdam. So yung mga handler na nakita ko may angkin na may talas na pakiramdam sa manok. Kasi kailangan pakiramdaman nila na itong manok na to. Kung nga napili i-condition,
Ito bang manok na to kikilo sa araw na yun. About sa ano pala, Sir Mau, sa vaccine program. Kasi may kakilala ako na minsan pinagtatalunan namin yan kasi may edad naman na siya. Sabi niya, nung unang panahon nga, hindi naman uso yung mga bakuna na yan. Pero bakit ka nagbabakuna? Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, syempre, para prevention is better than cure. Sabi ko ganun sa kanya. Kayo, Sir Mau, ano yung stand niyo dyan? Hindi, kasi nung unang panahon nga, walang gamot Sa tao usok halaman lang. Lahat ng nandiyan sa halaman. Kaya lang, Hindi nga, bubugahan ng sigarilyo. kung baka nung time na yun, effective yun. Kasi nga, hindi pa ganun kadami yung cases ng mga spirosis and mga sakit sa hayop. Ayun, totoo, hindi pa active. So, okay pa yun nun. Kaya lang nag-iba na yung panahon So, subukan mong wag magbakuna tapos katabi mo yung farm na may exposure sa lahat ng ganun. Baka, di ba? Ubos yun. At saka mahirap i-cure yung virus. Kaya ang most of the bakuna, may mga vaccines sa bacteria, di ba? Ang wala ba yung coryza, bacteria yan. So, yung mga virus ng mga live, yung mga bird flu, yung mga Newcastle, mga NCD na yan. Ang hirap niyan. Kasi virus siya. Sabi nga nila, walang gamot sa virus. Meron prevention. Tapos, pwede mo yun. Kung may self-healing na may immune system yung paano kung sa dami niya, di mo na kayang monitor. So, pinakamadali talagang paraan, vaccine. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng walang bakuna. Kali sa process of quality control. So, nagbi-breed tayo para lumabas yung quality. So, syempre, lahat yan, pag binabugan mo na itlog, pinapisa mo sisiw, hindi mo naman lahat yan goods. Talagang, kahit saan naman production yan Lahat naman ng production may reject Alisin mo yung reject as early as you can detect. Gastos din talaga yun. Tsaka may mga may mga production ka na walang masyadong value. For example, yung process na babaeng kapatid. Hindi mo naman pwedeng gawin o ibenta materialis yun. So as early as inaalisan namin. Para yung crowd lumiit. Mas maliit sila doon sa lugar nila. Mas konti sila sa lugar nila, mas makakaikot sila. Mas may space sila. Mas malaking space. Mas healthy. Mas healthy silang lalaki. Weeks pa lang. Pagkapisa ng itlog, mga ilang weeks? 3 weeks. Una doon yung pag nakita mo kasi gender, pag lumabas na yung balayibo niya, nakikita mo na yung mga babae. Tapos yung mga babae na yun na hindi naman siya kailangan gagamitin for breeding materials, alisin mo na yun. Habang lumalaki, yung mga mahihina, alis na kagad. Tsaka konti ng pakpak, medyo hindi kumakain. Kita kagad ba? Papayat, alis. Yung mga maliliit. Makikita mo yan. Yung maliliit, kada vaccine mo, kasi lahat na sobra at kulang masama dapat dito lang tayo sakto lang. Maayos. May tanong ako, boss. Di ba, 1 year na kami dito. Kumusta? 1 year na kami huling balik dito. Yes, sir. Kumusta ang taxman ngayon? Okay naman, doing good. Doing well. Production natin little bit higher from last year. Hindi naman masyadong malayo. Ganun lang, okay naman. May mga bago kayong mga pinoproduce ulit na mga bloodlines or... Basta galing lang din sa Team Esquilin. May mga bago dyan, yung mga puti, binalikan ko. May bago si William niya, mga white chocolate. At saka yung kay Sir Mart, yung possum sweater. Yan, meron tayong kuha ng possum. Pinopropagate namin yung magagandang manok. Before, wala masyadong possum, no? This year lang ako nag-breed. 5K lang sweater namin nun. Kagandahan ngayon kasi maraming harvest. So, may yung mga viewers natin dyan sa mga gusto. Yan, nag-out pa rin ba si Sir Mau? Oo naman, welcome naman. Lagi naman tayong into commercial. Magkano naman yung mga presyo ng mga natin, Sir Mau? Magbibigay din ako sa inyo ng price list. Pero, to have an idea, yung battle stocks natin is 7,500. For breeding materials, na pure, 20,000 yung broodstag, 10,000 yung pullet, then 35,000 yung tryo. Okay. Nag-out ka rin ba ng mga used pullet? Pwede naman. Kung mga siyang gamit, yan. How about yung day old? Ay, hindi po. Hindi ko po nag-aan. Mahirap po. Wala akong quality control dun Pero minsan, Sir Mau, since farm naman siya, pagka, syempre, marami tayo dyan yung mga
tipong si 1.5 eh. Tawag dyan si 1.5 eh. Puro si 1.5 ang ano eh. Baka pwede 1.5 na lang. Yung mga ganun. Budget meal. Budget meal. Kumbaga, consumers, ano lang, yung ibang hindi maka-afford, meron ba silang way na para yung pahulugan system, yung mga ganun. Parang yung unti-unti nila babayaran. Hindi ko masyadong, hindi ko masyadong feel yung sistema na yun. If it works to somebody else, sa mga iba, we respect them. So gusto kong nandiyan, pumili ka, available, ang tawag mo dyan, where is as is, no? Kung ano nandiyan, what you see is what you get. Doon na lang tayo para wala tayong, pinakagusto ko pa nga sa lahat, sila yung pupunta rito, sila yung pipili. Kasi minsan may buyers na di mo maiwasan, mga OFWs. Sila mismo. Nagpapapili sila Sila magsasabi sa'yo, boss, pilihan mo nga kami ng yun. okay na ganun. Pag walang chance, talaga tinutulungan ko pumili. Pero pag meron silang representative, Yun, may tao. Padala ka na lang ng tao, boss, para sigurado. kaya sa mga kaibigan natin na kung sakaling merong gustong manok or sumilip dito sa farm, open ba ito kunyari? Gusto na sumilip dito or bibili sila? Saan kayo pwedeng kontakin or baka may Facebook kayo, Facebook page, pwedeng pabigay po na? Welcome naman lahat bumisita, no? Ang request namin, mag-set lang ng appointment para expect namin, sigurado may mag-assist sa kanila, wala man ako dito. Pwede silang tumawag kumontak mo sa Facebook page ng Taxman Game Farm. Yung Expo sa Clark. Expo sa Clark, June din yan. I think, 3rd week, 27, 28, 29. Okay, ng June. So, that's Friday, Saturday, Sunday. So, abangan Sa niyo. Clark, ang Team Esculi nandoon. Lahat, buong Team Esculi at saka yung mga idols nating mga breeders ng Luzon. Kami ng Luzon, tsaka yan, madami. Punta po kayo kasi ito yung mga chance na maka-meet and greet natin yung mga idols natin. Saka ito na rin yung chance na makakapili sila at makakabili sila ng kayang-kaya kasi malaki mura, di ba? Affordable, Magdadala kami ng doon, ng maliliit para doon sa mga may mga budget meal. Bagay na bagay yan sa mga nagsisimula. Yes, kasi okay naman practical naman After 3 months naman, matured na, pwede mo na gamitin. Alagaan mo lang. Siyempre, ang ating Clark Expo, kasama ang Team Post Book din dyan. Yes, tayo dyan. Siyempre, makikita nyo rin kami dyan sa June 2 at sa Clark Expo. Masaya yung mga events na ganyan, nagkikita-kita. Yun nga tayo nagkikita sa gitna Kwentuhan, kulit-kulitan ng konti. Kaya siyempre, bago tayo magtapos mga kaibigan, meron din tayong siyempre, di ba? Meron din tayo ipopromote na ang Team Pausbong, hindi lang tayo basta nagpa-vlog na rin. Siyempre, ang Team Pausbong medyo level up. You know, why, brother, Mau? Kasi ang Team Pausbong kasi, nagbebenta na rin tayo. Okay. Yan, kasama natin si paring Kiki na nagbebenta na rin tayo ng galvanized cage. Yeah. Incubator. At siyempre, yung mahiwagang lambat. At siyempre, may dagdag pa, sabihin mo nga, Otol. Dahil kapag kayo po ay umorder ng maramihan, etong pinakamaganda sa lahat dahil mismong Team Pausbong ang magdi-deliver ng inyong mga in-order. At higit sa lahat, sana pala naka-order may chance po kayong ma-promote or ma-feature sa aming vlog. Nice, galing. Kahit backyard dyan, no? Tsaka farm. Di ba, parin Daphne? Katulad nung na-deliveran natin from Pangasinan, di ba? Kinabukasan, Quezon. Pumunta kami doon, Sir Mau. Bumili sa amin. Kami na mismo nag-deliver. Binlag nyo. And na-vlog pa rin natin. Galing. Sa isang araw, yun. Masaya yung ginagawa nyo, Multi-purpose, Diba, nag-enjoy ka na. Yes. Habang bumigisa ka. Ika nga, smart. May content ka pa. May content pa. Saka ito pa, hindi man kami talaga biyasa sa pagmamanok ang Team Pausbong. Iwalay mo si parang Kiki, si Kiki talaga nagmamanok lang kami, nagsisimula pa lang kami. Kumbaga, isa ito siguro sa maliit na ambag na alam naman natin ng promotion na baka makatulong kami sa pagpopromote. Correct. Diba? Ng maliliit na farm o malaking farm. At saka kayo yung magiging tulay, makonect-connect ko sila Yung mga dapat magkakonekta kayo yung link. Kaya sa mga kaibigan natin, sa mga gustong bumili, yan. So, supportahan natin. I-message nyo na kami sa kanya-kanya. Kay paring iVlog Moto, kay paring Kiki, Kuya Ricky, Yams at kay Win Castro. Isa lang sa amin na message mo, parang iisa na rin kami. Ayos. Pausbong! So after interview mga kayami, as promised, syempre hindi mawawala ang pagpapakita ng mga manok. So rounding muna tayo mga kayami habang nakalabas po ang mga manok.
Abang di pa mainit mga kayami. So start na tayo ng rounding.